Magandang hapon sa inyo lahat. Muli ito po si Herbert Furia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang bantao ay hinggil sa issue ng WeBoys 10-liter cup subsidy at fair price. So ito yung kung saan ay yung issue ng President Marcos orders 10 pesos per liter fuel subsidy for PUBs. Okay. So ang Pangulong Marcos ay nag-utos na magbigay ng subsidy sa mga PUB ng 10 pesos per liter, subsidy for a cup of 150 liters a week, equivalent to 6,000 pesos a month for 3 months. So yung ating mga transport sector, mga sa public sector, yung mga kagaya ng jeep, siguro mga yung pangunahing jeep, siguro mga PUB ay inayudahan niya ng 6,000 naman, 150 liters cup per week na 10 pesos. So abutin ng nasa 6,000 naman. So may ayuda 6,000 naman sila para doon sa makupap nila yung nagtataas ang presyo ng nitong nitong ating petrolyo sa diesel. So yan yung programa ng ating Pangulong Marcos ngayon at iba pang mga kaibat niya para ma-offset niya yung pagtaas nung yung itinataas ng ating mga oil companies from the international market dahil nga sa giyera sa Middle East. So kakibat ng subsidy ay maglulunsad ng contracting scheme na pamahalaan sa mga drivers at operators sa buong bansa. At makinabang dito ang 50,000 drivers at 1,000 operators o milyong pasahero at ilulunsad ito sa tuwing peak hours. So yun, kakaibat yan, isang kakibat na ilulunsad ngayong mga second week of April. So ngayon ay ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. At sa isyong ito na WeBoys 10-liter cup subsidy at fair price, at dito sa issue ng Marcos orders 10 per liter fuel subsidy for PUBs, yan ay ating boses na instead na 10 pesos yung isubsidy doon sa bawat halimbawa per cup na 150 liters a week o 6,000 ay ang ating boses ay mag-subsidy ng 10 liters at fair price. Yun. Siguro at fair price, hindi parang diniscountan niya ng 10 piso yung nagtatay. Halimbawa ngayon 144, yung minus mo ng 10, edi 134 lang yung at 10 liters pa, di ba, per week. So kapag lumagpas ka ron, bibili mo na yung 144. So ang ating boses ay yung 10 liters ay hindi lang 10 pesos yung at 150 per cup yung parang i-discount nila sa per liter at 150 liters a week. Ang ating boses ay 10 liters a day at fair price. So bawasan na ng malaki. At 10 liters, hindi lang 10 piso na 150 yung for 6,000. Halimbawa, yung 144 gawin na lang at 10 per liters gawin nilang ng ating Pangulong Marcos 10 liters a day, gawin nila mga mga 120, mas mababa pa, or else ay ganito or gawin na halimbawa 30 pesos ang subsidy instead of 10 pesos upang sa gayon ay maging fair naman ito
sa mga PUB drivers at operators. So maliban dito ay patuloy na isuspend ng excise tax at VAT tax upang mababa ang presyo ng petrolyo ang mga oil companies. So yun. So halimbawa 144 ngayon. Kung babawasan mo ng 30 yan, 114 na na. So gawin lang halimbawa 110 halimbawa ganon. Gawin ganon ng ating Pangulo Marcos. At 10 liters a day siguro, or sa bawat sa lahat ng mga jeepney operators and mga namamasada na jeep, at siguro kasama na rin yung mga bus, mga 10 liters, ganun dapat nila subsidihan yun, at a fair price. Siguro tama-tama lang yung 110 or 115 per 10 liters. Siguro kikita pa sila roon pag 110, tapos yung inayudan nila na 5,000, kaya lang mataas pa rin yung 110 siguro. Pero yun ay pinakamaganda maibibigay ng gobyerno, na mabigyan nila ng gano'n, siguro 10 liters a day. 110 halimbawa, malaki nang magagamit nila doon para makakoop up sila na makumita yung kanila naman. Kasi kung 144, halos hindi na malaki masyado yung cost ng transport. So siguro kung kukwento yung halimbawa kalahati, yung kikita nila sobrang mababa, matatapyas ng kalahati kung ganun yung cost kalaki, di ba? From before. So kung umangat ng sobra sa kalahati yan, ganun din yung matatapyas sa kita nila. So maaari ang kita nila ngayon ay mababa pa sa half ng ating mga drivers. So kaya iba siguro ayaw nang mag-drive muna kasi nga mababa. So ngayon dahil nga binigyan na 5,000 ng for the month, so makakabiyahe pa sila. Kaya lang ibig sabihin yung tatapal doon sa doon sa kakulangan doon sa, halimbawa kung kumikita ka ng 15,000, kung kalahati na lang ng kikitain mo 7,500, so may tapal na 5,000. Kaya lang ngayon bumubulusok pataas So yun ang problema. Ito yung naiisip ng gobyerno, 10 pesos per liter, mababa yun, 6,000. Ibig sabihin susubsidihan mo ng 6,000, yung gasolina mo 144. Sabihin ay parang mahirap naman kung gano'n, kung 15,000 lang yung kinikita mo, almost one third na lang yung kinikita mo, 5,000. So ibig sabihin kung dadagdagan mo ng, kung sana kung gano'n nga, kung dadagdagan mo ng 6,000, kung gano'n nga sana ang mangyayari, nasa 11,000 kung pwede. Pero i-test muna nila mabuti yan kung talagang maging effective, dahil kasi masyadong mababa yung 10 pesos. Siguro tingnan mabuti ng pamahalaan yan kung yung kinikita nila ay i-range nila ng mabuti kung paano ang kwentahan yan. Kung dati at least kahit paano konti lang yung matatapos sa kanila, mag-shoulder sila, siguro tulungan nilang ng taong bayan yan, ng ibang mga private sector mula sa kakayan ng gobyerno. Pero ang gobyerno marami ng mga resources para masuportahan itong ating mga PUB o mga transport sector na magpapasa ng petrolyo, dahil nga ayaw naman silang taasan ng pasahe. So sila lang yung magdadala nun. Ang problema niyan ay yung mga negosyo na apektado rin ng kanilang produksyon, even yung mga delivery nila, so magtataas din ang presyo ng bilihin. So yun ang pagkakain, dapat may subsidy rin mula doon sa production na agri-industrial, diba? Maging yung mga middlemen, apektado rin dyan. So kaya yung iba nagtataas na kung ganong delivery, pag may sarili silang delivery o aarte na sila ng sasakyan. Siyempre kapag nagkontrata yan, mahal na yun, dahil nga sa mahal yung presyo ng gasolina, diba? Hindi naman kasali yan sa pamasahe na pero kung ipagkontrata ka sa isang delivery company o isang may pribadong sasakyan, diba? Tataas yung delivery. So, kaya siguro tingnan mabuti ng ating Pangulo Marcos kung yung 10 pesos ay sapat yun para matapalan yung kanilang kita monthly. Mataas na yung ngayon ilang linggo lang naman yung magiging control na pagbaba doon sa pistock, hindi bali kung magtutuloy-tuloy yun.
at least kahit papaano ay yung presyo magkakaroon na ng mga tuloy-tuloy na pagbaba rin siguro yan. Pero sana ay yung ibang mga ay nabababaan doon sa 10 pesos. So yung pagsususpend ng excise tax at saka ng VAT na pinangako na ngayong middle ng April, sana gawin din ng ating Pangulong Marcos yun para makadagdag din. Or else, o pwede rin naman siguro para magmenos para hindi magtaas ng presyo yung ating mga oil company. Huwag na muna din ang pagtaksin lahat. Walang excise tax, walang VAT, at wala na rin income tax. So siguro po pwede na ibenta yon at 90 pesos. Hindi na muna sila magta-tax. So kung kukwentahin yung 144 per liter, 35% no na tax nila plus VAT plus siguro magkano 35% ng 144 as income tax. Tanggalin na muna nila ngayon pasamantala rin. Kung bilyon-bilyon na kinukuha nila sa 3 buwan, kaya na muna nila para hindi magka-problema yung transport. Or else, kwentahin nila mabuti kung which is better. May tax sila, yung mga subsidy ng yung mga kikitain ng driver ay kalenting na mabuti para kagaya ng contracting scheme na gagawin. So para magtrabaho muna, parang tartilado sila ng gobyerno. Pasweldo kayo sila na rin ang kumbaga parang gobyerno na maging operator. Siguro tingnan mabuti ng pamahalaan para naman yung kita ng mga driver hindi naman apektado na ganun kalaki. Kung 15 mil, so siguro tama na yung 12,000 kita nila man. Ipid mo na ng konti, tulong na rin nila sa ekonomiya, sa mga tao kasi syempre kailangan yung puro mga sumasakay tayo sa sasakyan yung ating workforce. So kapag nawala sila, wala rin ang workforce. Diba? Yung mga manggagawa sa jeep sumasakay, niya nag-opisina sa jeep pa rin sumasakay sa mga iba't ibang mga transport, bus. Diba? Yun lang may kotse, mga executive, mga may malaking kita. Okay, sila lang papasok ay yung production mo, wala rin. Diba? So kaya mahalaga yung mga jeep, mga bus, kaya sila ibigyan ng malaking bagay para makupa pa yung kinikita nila para makapagdala sila ng pasahero. Ngayon kung hindi naman kaya po pa ng ating pamahalaan ng jeep na mawawala sa lansangan, kung anong gagawin nila. So kaya pag-isipan nila mabuti. So ngayon maliban dyan ay maaaring ang mga hakbangin nito ay makalibas sa mga pinakasan ngayon ng mga transport public sector. So ang mga negosyong nagamit ng petrolyo sa kanilang production at utility or delivery ay subsidyan din upang di magtaas ng mga bilihin. So yun ating bonus pa noong nakaraan. Diba, halimbawa mga kumpanya, siguro para hindi sila magtaas, hatian na lang nila yung kumpanya na subsidy. Para tulong na rin ng mga kumpanya yon para hindi sila magtaas ng cost ng kanilang para hindi magtaas ng presyo ng mga produkto, hindi magpatong na malaki. O baga mag-retain din yan kung makipag-usap yung mga negosyo na gumagamit ng gasolina in production sa ating gobyerno para masubsidyan o anong pag-uusap nila, tapiasan nila yung mga tax, halimbawa ganun, para yung mga kumpanya hindi muna magtataas ng presyo, di ba? So kaya nga halimbawa kahit yung mga kumpanya na rin siguro tanggalan na rin muna nila ng batch yun, hindi lang yung mga sa oil. Saka sakali na magkakaroon ng epekto na pagtaas noong mga bilihin siguro. So hindi na muna sila magtataas kung ganoon. Kaya tingnan mabuti ng ating pamahalaan kung yung gumagamit ng gasolina in production or kuryente. Kung kuryente tataas, kaya dapat yung mga nagsusupply ng kuryente, kausapin din ng ating pamahalaan para hindi magtaas ng kuryente kasi kung yan ang ginagamit ng mga kumpanya in production, so tataas yung production cost, magpapatong na malaki ngayon yan. So tingnan mabuti yung pag-usapan kung ano yung magagawa para hindi magtaas, di ba? At tulong na rin ng mga kumpanya yon sa lipunan ng Pilipino, hindi sila magtaas sa nangyayari ngayon, hindi puro sila kita, di ba? Mga ganun mga bagay. So kung kailangan konting bawas lang dun sa kita nila, wala namang problema siguro, hindi naman sila maghihirap doon
dito sa nangyayari sa atin ngayon. Makatutulong pa sila at maging pagpalain pa sila ng Panginoon Diyos kung sila ay tutulong sa ganung bagay. So kaya ang mga negosyo na gamit ng petrolyo sa kanto ng production at utility or delivery ay subsidihan din upang hindi magtaas ng mga bilin higit sa mga agri-production at delivery or product transport, handling o binibili nila upang sa nilang agri-products yan. At least dapat kahit paano matapalan nila. At halimbawa 100 per liter na presyo ng diesel at ang increase diyan ay gawa ng paraan ng pamahalaan hanggang sa bumalik sa dati yung presyo. Halimbawa, parang ano yung sa regulation. Halimbawa, yung presyo, paano ang gagawin ng gobyerno para kumbaga man mag-retain ng 100 yung para kumita yung mga ano. Yun ang tapalan nila kung paano. Halimbawa, yung increase na 44 pesos sa 100. Doon, yun ang gawa na paraan ng gobyerno para maibalik doon sa mga driver. Para hindi sila magtaas. Para hindi sila kumita pa rin sila. So dapat yung 44 na mababawas sana doon sa kanilang kita from the production cost from the transport cost, dapat tingnan lang mabuti. 10 lang yung binawas nila, medyo tapos bumubulusok pa pataas yung yung presyo. 2 weeks lang yung So siguro tingnan mabuti ng pamahalaan dahil nga malaki na yung apekto sa kanila, hindi bala kung kalahati. Yung 5,000 binigay nila, tasapal pa. Umaakit ulit. Yun ang problema ngayon, di ba? Isipin mo kung noon 110, 120, 144 na ngayon yata o mas, kaya mahirap kung ganoon. Kung nabababaan yung ibang mambabatas doon sa 10 piso. So kaya siguro dapat tingnan mabuti ng gobyerno kung 100 to 110 yung increase tatapalan ng gobyerno. Anong gagawin tatapal? Tatanggalin yung excise tax, VAT, subsidy, mga ganun para matapalan. Ngayon tuloy-tuloy pa rin naman yung income tax ng ng mga yan. Kaya tingnan nila mabuti, or else bawasan nila yung income tax. Sige, stopyasan nila ng kalahati yung income tax ng mga oil company para hindi magtaas ang presyo. Halimbawa ganun, or else babawasin din yung excise at saka yung VAT. Pwede hindi naman magtataas sila, hanggang ganun lang. Mariretain sila doon sa presyo na 110. Kaya kung iisipin mo, di ba ang tax nasa 30%, 35. Kung 30% yung tax, ay gawin mong bawasan mo ng 15%. Sa palagi ko, kung kurento ka ng 15% doon sa 144 at gross yun, kaya tanggalin mo na yung cost niya, ay di malaking bawas yun dun sa 144. So kaya tingnan mabuti ng gobyerno, kumpitin nila mabuti kung alin naman magtatax yan, babawasan mo ng tax, isasapan mo, at least yung mga driver may kitaan pa, di ba? Paano kikita pa? Kaya kumpitin nila mabuti yung bawat mga ruta ng mga yan hanggang sa magkano kinikita, lalo na long distance, di ba? So yun, kasi ayaw naman nilang taasan yung pamasahe dahil nga maapektuhan ng lahat. So yan, kaya lang kahit ganun ay hindi nga maapektuhan yung mga namamasahe, pero yung mga private pag yung negosyo, yung delivery, apektado pa rin yan. So kaya sa ngayon nasa 144 na yung presyo niyan. Dapat itong 44 pesos at itataas pa niyan ay masubsidihan ng pamahalaan or makatulong ang excise tax at VAT halt para bumaba ang presyo, etc. So mababa yung 10 pesos per liter subsidy. So yung makakatulong din ituloy ng pamahalaan yung pag-halt ng excise saka ng VAT, or else tapyasan pa nila income tax para makaparetain sila sa 100 or 110. So mariretain nila hanggang doon lang yun. Ano pa maging pagtaas hanggang doon na lang yun. Siguro kung kailangan na tapyasan din yung income tax ng mga oil company, makipag-deal sila na gano'n para hindi nagtutuloy-tuloy na pagtaas yung mga oil companies. So makipag-deal yung ating pamahalaan sa kanila, or else yan yung ibang mga bagay, or ang pinaka final baguhin yung deregulation law, ilagay sa gobyerno yung control ng presyo para
para hindi magtaas ng ganun-ganun ng pagtaas ng presyo ng oil. So ayan. So inaasahan natin na pamahalaan ay ma-resolve ang crisis na ito. So sana gabayan yung pamahalaan at ma-resolve nila yan. Kasi ng malaking pag-iisip to resolve that. At maging accountable and transparent sila. So ang ilang mga mambabatas ay naliliitan sa 10 pesos per liter na subsidy na aabot sa 6,000 a month. At kanilais na itong mga excise at VAT i-halt muna para makatulong sa pagbaba ng presyo ng petrol. So dalangin natin na gabayan ng ating Panginoon Diyos ang pamahalaan sa magresolba ng krisis na ito at umiral yung kapayapaan sa mundo. So yan. So yun, sabi ng mga ilang mababatas mula sa Makabayan Dam, mababa yung 10 piso kasi nga mataas na yung yung pagtaas eh. So 10 lang, parang yung kinikita mo malaki na yung tapya, so 6,000 kumbaga man halimbawa ang kikitain mo 6,000 na lang, may konting dagdag a month para makapagbiyahe ka, siguro yung 6,000 na yan maaaring yan ay pabor doon sa mga mga malalapit na mga ruta, hindi yung malalayong ruta. Halimbawa, para lalo na malalayong ruta mo, matumal pa yung sakay mo. Sa malalapit na ruta, maaaring makatulong yan. Pero sa tingin ko, dapat kwentahin mabuti ng gobyerno yan sa pangkalahatan. Kasi hindi naman pare-parehas ng kinikita yung mga jeepney drivers for every route nila, diba? Mga ganun mga sting ko. Pero sana ay maging mahusay yung ating economic manager na ating pamahalaan para maging fair naman sila doon sa transport sector, na hindi lang sila parang sila yung pinagpasama ng kurso doon para dyan sa business na yan. Ngayon ay siguro ay pag-aralan mabuti para hindi rin maapektuhan ng lahat, kasi nga doon sa taas na yun ay medyo nagtataas na nagtataas na at nararamdaman yung pagtaas na ibang presyo ng iba mga bilihin. So, syempre iba may naging taas na rin, pero sana ay hindi talaga mandaya ng pagtaas, talaga apektado ay di sa kanang. Kaya lang maiisip mo talaga magtataas, kasi kapag delivery ng transport pagka mataas yung transport cost mo, magtataas talaga, lalo na yung sa pamilya sa mga palengke. Kapag halimbawa angkat ng yan, gulay sa Maynila, mga binibili nila mga produkto sa Maynila, la probinsya, malaki na yung transport mo, diba? Arkila ka nung sasakyan pag uwi mo, malaki ng cost mo ron, diba? So, kaya na magtataas sila ng bilihin nila. Kung angka sa Maynila dadalhin sa probinsya, halimbawa gano'n, or sa Maynila ibebenta galing probinsya dadalhin sa kanila, malaki na yung cost ng delivery, diba? So, yung iba nangangal na yung production ng agri, apektado sila pag nagpo-produce sila ngayon. Yun ang mangyayari sa susunod ng mga panahon. So yan, so muli maliwanagan ang ating banal na Panginoong Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, mula sa ating banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino, mula pamahalaan at mamamayang Pilipino, at yung pamahalaan mamahalan ng mabuti matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas na hustisya, at iwasan yung pang-abuso at korupsyon, bagkos ay pairalin yung mabuti pamahala. At yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas, bagkos ay suportahan ang mabuting pamamahala, pagpapayaran ng patas ng hustisya, karapatan ng tao. Sa gayon mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula sa ating banal na Panginoon sa Kristo. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you all. Sana ay nakapagsabuhay sa naman tayo sa linggong mo, hinggil dito sa karapatan ng tao, mula dito sa issue ito ng issue ng pagtaas ng ating petrolyo at mga pamamahala na isinasagawa ng ating pamahala para dito. Magandang hapon sa inyo lahat.